Sabi na isang Greek philosopher, "We have two ears but one mouth," which means we have to listen more than speak. At alam natin we learn through listening than talking, di po ba? Nasubukan na po ba ninyong makinig ng taimtim kaysa magsalita? At sa mga pagkakataon na kahit alam mo na ikaw ay tama, nagagawa mo bang magpigil at huwag magalit sa halip ay makinig? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw, isang masayang araw, isang maliwanag na umaga ang sumalubong po sa atin ngayong araw na ito. At narito po muli ang inyong programang Simula Usapang Senior at inyong natutunghayan ito tuwing araw ng Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, senior citizen, at ako ang inyong makakasama at ating pag-uusapan ng ilang bagay na kumagkaminsan ay nakakaligtaan na nating pag-isipan. At ngayon po ay nais kong i-welcome kayong lahat at lagi kaming pinasasalamatan namin unang-unang Panginoon at lagi namin kayo nakakasama at higit sa lahat sa inyo, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At ang una kong babatiin ay ang ating mga kaibigan sa ibayong dagat, ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome and good morning to Naperville Remnant Film Church diyan sa Chicago, Illinois, USA. Kumusta po kayo? At nais kong banggitin ang Senior Citizens Association ng Philippine International Church dito sa loob ng campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome mga ka-senior sa ating programa ngayon. At of course, nais kong banggitin ang ating mga masusugid na mga taga-subaybay. Greetings to Luz Pusing. Welcome sa ating program. Lucy Kiabang, Ging or Jing Gloria Martiliano. Kumusta kayo? Mary Grace Acosta Ulpindo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayin Asek, at gayon din si Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Kumusta po kayo? Magandang umaga po. Sana po ay magandang ating paggising at maganda rin ang ating nag-experience ngayon. Nakapag-exercise na po ba kayo? At dyan din po sa Ohio, USA, Zenny Moser, welcome po sa program. Dito naman sa Tangalan, Aklan, si Darlene Ojero, welcome po sa inyong lahat dyan. At gayon din of course yung si Daniel na inyong anak. Congratulations Daniel. And of course si Inday Oñate Bel Pabunan, okay, ng National Museum. At Liobi Cabañez, Rebecca Iborra, Leti Sampang, at ang aking kaibigan from Canada, Rose Arrogante. Welcome. At of course, ang dati nating mga kaibigan sa ating mga Cherobics team sa Morning View Subdivision, welcome po. At sana ay
masaya, masigla at malusog tayo ngayong araw na ito. Kaya kung ano man ang inyong ginagawa, samahan po ninyo ako dito sa ating programang Simula Usapang Senior. At meron tayong pag-uusapan na bahagi ng komunikasyon na hindi natin kung magkamisan hindi na natin napapansin at hindi na natin nabibigyan ng sapat na panahon na isipin. Pero komunikasyon po ito. At kaya po lahat tayo ay mag-aaral ngayon about communication. Specifically, yan po yung tinatawag nating listening, yung ating pakikinig, okay? At pag-aaralan din po natin of course, yung ating plant-based diet. Paano ba mga simpleng pamamaraan para tayo ay maging vegetarian, para maging balanse, malusog ang ating mga pagkain. Meron po tayo mga konting simpleng mga practical na mga tips para natin simulan yan. At alam natin na yung pagiging vegetarian ay napakagandang advantage po at talagang po yan, nakakalunas, okay? At ng mga karamdaman at higit sa lahat, iwas din, prevent and cure, ayan. Kaya mahalaga po yung pagkain. Kaya simulan na po natin, wag na po nating patatagalin pa na mag-switch na tayo kasi yung tinatawag na vegetarian advantage, ayan po ang kailangan natin. Lalo na, ito ay para sa lahat pero higit sa lahat sa mga senior citizen katulad ko, okay? Pag-uusapan pa natin. Magbabalik po ang simula, dyan lang po kayo. Panaho'y nagdaraan, umiikot ang buhay. Sinikap na sundin ko ang Diyos, ngunit lahat ng iyo'y kulang. Walang magagawa upang ang langit ay makamtan. Mga pagsisikap ko, lahat
mo, dakilang higit sa sala ko, Kundi sa biyaya mo, kundi sa biyaya mo. ako ngayon'y Ako'y naglalakbay sa landas na walang patutunguhan at walang kaligtasan. ako'y mabibigo Ako'y mabibigo sa bawat laban sa bawat laban ko, at kailanman ay di mananalo kundi sa biyaya mo. Kayo po ay sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at pag-uusapan natin ang tungkol sa listening o pakikinig. Sabi ni Epictetus, yan ay isang Greek philosopher. Sabi niya, "We have 2 ears but 1 mouth, and we have to listen more than speak." Oh, tama po ba? 2 ang tenga natin, isa ating bibig. Kaya ginawa pala ng Panginoon yan para mas maraming panahon tayong makinig kaysa magsalita. Okay? Ganun po ba ang inyong nararanasan? Kung minsan sa panahon ngayon, napaka-ingay na at saka talagang walang tigil, no? Sa pagsasalita, pangatwiran, o kaya ano man ang mga diskusyon ang ginagawa natin, pero kumakaminsan hindi na tayo nakikinig, no? Kaya po 2 ang tenga natin, tandaan natin yan, isa ang ating bibig. Kaya kumakaminsan, okay, ang listening po ay napakahalaga sa buhay. Alam niyo po ba na dahil sa hindi tayo marunong makinig, napakaraming problema tuloy ang ating nararanasan. Landiyan yung mga personal conflict natin, na lalo na po sa conflict ng mga pag-aaway. Naku, kapag ang dalawang nagsasagutan ay hindi titigil ang isa, hindi makikinig, hindi po maayos ang away. Kasi biblically po, okay, pinapayo sa atin sa banal na kasulatan, at ayan ay mababasa natin sa aklat ni James sa New Testament, James chapter 1:9. At ito ay of course sa Bagong Tipan at sa aklat ni Santiago. Ayun po yung pangalan niya sa Tagalog, James. At ito ang sinasabi niya sa chapter 1 verse 19. Unawain ninyo ito. Minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Ano raw? Ang sabi sa English, everyone must be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Nakita nyo? Ibig sabihin, ayan ang tunay na quality ng tamang komunikasyon. Makinig. Mabilis makinig. O mabilis tayo magsalita. Okay? Mabilis makinig, bagalan magsalita. Bagalan o ipagpaliban ng pagsasalita, at lalo na mabagal dapat sa kapagkagalit. Alam niyo ba na kapag ang tao ay emotional o galit, no? Hindi yan nakakapag-isip. Kaya habang galit yan, ay salita yan na salita na hindi niya na naiisip. Pero kapag ikaw ay nakaranas ka na
magalit o meron kang natanggap na mensahe na hindi mo ibig, no? Ay ang tendency mo, sasagot ka, 'di ba? Lalo na kung nasa katwiran ka. Pero ang pinapayo po ng banal na kasulatan, ipagpaliban po ninyo, itikom pambibig. Ang gawin po ninyo, ang pinakasikreto diyan, huminga ng malalim, huminga ng malalim, at kalimutan. At ayan din po yung, kasi may panahon po para sa lahat. Dahil kapag ikaw ay galit o galit ang kausap mo, kahit ano pong paliwanag yan na gawin ninyo, kahit magsalita ka, kahit tama po pa kayo, pag galit po yan, hindi po niya mapapakinggan at hindi niya maiintindihan ang inyong sasabihin. Tama po yun. Kaya ang payo nga sa atin kapag tayo ay talagang magalit, no, lalo na yung husband and wife na quarrel, alam niyo po ba, ang pinaka-best daw na gawin ay huminga, lumabas, no, at maglakad. At pabayaan mo. Kasi habang ikaw naglalakad, mababago ang iyong pananaw, ang iyong mawawala ang galit mo at makakapag-isip ka na maayos. Gayon din ang yung kaaway o yung kausap. Kaya napakahalaga ito talaga itong listening na to. At alam nyo ba, napaka-costly niyan, lalo na sa business, no? Dahilan sa maling o poor listening, sabi nung isa, na lahat ang pinakamabuting boss daw, yung magaling na manager, ay dapat mas madalas siya makinig kaysa magsalita. Although dapat siya magsalita, pero mas dalasan niya yung pakikinig. Kasi doon niya nakikita, no, na kung may katwiran, kung merong ibig sabihin may reason yung pagkagalit o yung pagsasalita, napakaganda pong ugali yan na quick to listen all the time. At sa business, no, meron niyang sabi na isang consultant, sa business talaga napakahalaga yan. Dahil yung halimbawa siya sa isang business firm na tinatawag na Taco Bell. Yung Taco Bell na yon, alam natin ang mga pagkain, yung mga Mexican, mga burritos, ayan, yung mga tacos, di ba? Yan yung mga Mexican food. Na isang Hindu, no? Isang Hindu, ibig sabihin sa kanya religion, bawal sa kanya kumain ng beef, no? Ng baka, karneng baka. Kaya sinabi niya raw doon sa counter personnel, twice sinabi niya, inulit niya, bawal po ayaw ko po yung aking burritos, gusto po order ng burritos na wala pong karne, kundi ang ilalagay niyo lang po ay beans. Beans lang po ilalagay niyo, walang karne. So yun po, nung kinain na niya yung kanya in order, sa kanya, sabi niya in his horror, sabi ro sa storya na pag-alaman niya, nagkaroon ng beef yung kanyang kinain. Kaya ano nangyari? Dinemanda niya yung kumpanya at saka nag-demand siya ng damages dahil sa kanyang mental distress, tatawag doon. Tapos pati rin yung kanyang hindi pagtatrabaho at saka humingi siya talaga ng mga damages doon sa mga nangyari sa kanya. At alam nyo, dahilan doon sa maling pakikinig o poor listening ay napaka-costly po. Ganyan din po sa ating personal na buhay. Kaya tandaan po natin, no? Dalawa po ang ating tenga, isang ating bibig. Dapat po sa lahat ng panahon. At alam ko na minsan, lalo na sa social media po, no? Ito po yung aking payo sa mga nasa social media. No? Minsan, lalo na merong case na yung
preacher, no? Mga ano sila, mga evangelist sila, social media, pero nagtatalo sila. Pareho naman ang kanilang sinasabi. At alam niyo po ba na kapag pinakinggan mo yung bawat isa sa kanila na sila ay mga ah, supposed to be tagapagturo at saka halimbawa ng kabutihan, 'di ba po ba, ng pagmamahalan, nag-aaway sila dahil sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan sa mga topics. At alam niyo po ba, kung tutusin, pag pinag-aralan, meron kasi akong naging ganyan na naging karanasan. Sinabi niya yung kanya, sinabi nung kabila. Pag pinag-aralan mo yung kanilang sinasabi, pareho po silang tama. Pareho pong maganda at tama. Ang gagawin lang nila, magkasundo lang sila roon sa kanilang pinagtatalunan. At ganyan din po yung negative effect ng debate, no? Ibig sabihin, pag nagde-debate, lalo na sa pagsalita tungkol sa Biblia, salita ng Panginoon, never po. Hindi po advisable na nagde-debate kasi pagka nagde-debate kayo, ang iyong sinusulong, pinaglalaban mo yung iyong sarili na tama. Tapos yung kalaban mo rin, pinagsusulong yung kanyang sariling tama. Actually po, 3 po yung punto. 3 sides ang talaga sa debate, sa paglalaban. Alam niyo kung dapat malaman niyo yan. Una, doon sa isa, no, na nakipagtalo, at yung isang punto nandun din sa kanyang katunggali, nakakapagtalo. Isa doon sa isang tao, sumunod yung akin, halimbawa ako yung kausap niya, at ang pangatlo po, ayun yung katotohanan. At alam niyo kung ano yung katotohanan, yung banal na kasulatan. Ayun po, pag hindi po, wala po sa banal na kasulatan, hindi po totoo yun. Wala po ron yung katotohanan. Kaya, iwasan na po natin yon, pagtatalo, debate. At higit sa lahat, be quick to listen. Okay, makinig po. Kasi kapag tayo nakikinig, mas na-analyze natin, nauunawa natin sitwasyon at doon conclude po tayo. At kung yung mga conflict po na gano'n, di maiwasan, siyempre may mga conflict. Meron po ang banal na kasulatan sa book ng Matthew 18 na sinasabi ay kapag ikaw ay merong hindi pagkakasundo, mag-usap kayong dalawa muna. Wag po sa publiko. Kaya po yung social media, ito po yung aking payo. Kapag ikaw po ay nabash, halimbawa, nakatanggap ka ng negative o bashing sa social media, wag po ninyong sasagutin. Ayun po yung aking payo, ha? Ito para sa akin. Wag po ninyong sasagutin. Dahil hindi po kayo mananalo. Unang-una, bakit? Hindi po ninyo kaharap yung inyong katalo. O ibig sabihin nyo, nagbabash sa inyo. At hindi nyo rin alam kung sino-sino sila. No? At wala po kayong laban dahil hindi po face-to-face. Ang pinaka-best kasi na pag-aayos ng pagtatalo ay yung face-to-face. Tandaan po ninyo yun. Kaya ito po ay payong I would say professional o payong kaibigan na wag po kayong papatol sa mga bashers, lalo na po sa social media dahil hindi po kayo mananalo. Kahit po tama ang inyong sabihin, although may panahon na dapat malaman ng tama, no? Pero habang po kayo nasa panahon ng bashing o ng pagtatalo, wala pong silbi saysay ang inyong pagsagot. Kaya ang pinaka-best po, tumahimik kayo. Sumandali, makinig lang kayo. At kapag kayo'y nakikinig at hindi kayo sumasagot, makakapag-isip din po yung mga bashers natin. Kaya po, ganyan po, halaga po yan. We have 2 ears but 1 mouth. Be quick to listen, slow to speak, and slow to anger, at higit sa lahat, dapat makinig all the time. Kung mas marami po ang tamang pakikinig sapagkat pag kayo'y marunong makinig,
lagi po kayong nasa payapang kalagayan. Lagi po kayo nasa tama. So, sana po ay may natutunan tayo sa ating pinag-usapan. Babalik po ang simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil. Dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bago tuwing umaga. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya, ikaw ang simula, ikaw ang pag-asa. Buhay na walang hanggan, sa'yo lamang makakamtan. Welcome back po sa ating program Simula, Usapang Senior. Ako po si Doc Rome Barrios at nais kong kumustahin kayo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lahat ngayon. Masaya o nakakangiti po ba kayo? Tandaan niyo po, napakahalaga yung masaya tayo pagka tayo ay lalo't pag umaga lalabas po yung ating mga magagandang hormone, yung mga hormone natin na pampasaya at pampagaling, no? Yung dopamine and ano pa yun? Serotonin, ayan po yung mga pampaganda yan ng mga hormone at para maiwasan din ang mga yung mga karamdaman, no? Kaya sana po ay patuloy kayong makikinig. Bigyan natin ng pagkakataon ngayon na pabayaan nyo makapagpayo muli ako tungkol sa ating senior wellness. Ayan po yung ating puro sa ating kalusugan at ating pong pinopromote yung vegetarian advantage. Ayan po yung vegetarian diet. Kasi marami nagtatanong sa akin, talagang mukhang mahirap talaga maging vegetarian, lalo na pag nakasanayan mo ng kumain ng mga, ng mga meat, no? Yung mga lamang hayop, sabi niya gano'n. Wala pong problema. Basta ang mahalaga po, determinado kayo na gusto nyong mapalakasan yung katawan at saka priority nyo ang inyong kalusugan, wala pong imposible. Ayan po yung kumagkaminsan habang iniisip mo marami kang maiisip din ng mga hindrances o mga balakid, di ba? Pero kapag inisip mo na ayun ang tama, okay, at ito ang dapat na gawin na makakabuti sa akin, wag na po natin pag-isipan. Basta makakabuti po, simulan na po natin. At ganyan po yung ating gagawin ngayon. Mga simpleng pamamaraan, no? Step para tayo ay makapag-switch sa diet na makakapagpalusog na ating pangangatawan, no? At mapaganda na ating kaisipan at higit sa lahat ng pampahaba ng buhay. Ayan, di ba? Yan ang ating mga nais na maabot, no, sa ating buhay. Kaya gawin po natin itong gradual. Ibig sabihin, dahan-dahan. Ayan po, sinasabi ko, hindi po yan pwedeng biglain. In anything na
lalo na pagbabago, hindi po dapat yan binibigla, no? At ayan po ay gradual lang po. At ibig sabihin ng gradual, ang gagawin lang po ninyo ay konting-konting papalitan nyo lang yung mga laman ng yung mga pinggan. Halimbawa, kung maraming karne yung mga dati, ngayon po ay babawasan nyo ng konti at lalagyan nyo ng konting mga gulay na at i-introduce nyo na yung vegetable sa konti-konti munang serving. At pagkatapos yan, at unti-unti, dadagdagan nyo yung serving, no? Kung kailan naging 2 servings na, sunod na linggo 3 servings na na gulay. Ganun po, at prutas isasama nyo na hanggang maging colorful na po yung inyong pinggan, no? Para hindi lang po isang kulay brown or pagka-brown kasi puro fried yun at saka puro yan puro karne. Kinakailangan may mga greens, okay, may yellow, may red, ayan, ganyan lang tunay na. Tapos merong purple, ayan ang mga tunay na diet po. Dahil ayan po ay pampalusog talaga ng pangatawan. Kaya add more, this time unti-unti po. Ayan po. Tinuturuan ko na kayo na gradual lang po. Huwag po ninyong total na puputulin at babaguhin. Hindi po yun. Dahil kaya halimbawa yung inyong meat, babawasan nyo na at dadagdagan nyo na ng maraming gulay, no? Sa halip na konti dati ang mga nilalagay yung gulay. Ganun lang po yung pamamaraan, no? Kaya, okay, ang babantayan nyo lang po, no, ay yung inyong protina. Mahalaga po kasi ang protina. Kasi magkaminsan, pag nasanay ka sa meat diet, no, talagang protein talaga yung karne. Malakas talaga yun. Pero kung magkaminsan, dahil iniiwasan nyo ng karne, wag na po ito mangyayari, no? Baka po mapahamak naman yung kalusugan na dahil gusto nyo ng iwasan ng karne, totally tinanggal nyo pero wala naman kayong ipinalit na high protein vegetable, no, o kaya protein na pagkain. Kaya kinakailangan po, sabi natin, kaya natin ginagawa ito para the goal of good nutrition, no, yung ating pag-vegetarian is not to just avoid meat but to choose food and promote good health, prevent disease, and help us live long, productive lives. Ayun po yung atin. Kaya kapag po tinanggal natin, kinakailangan meron tayong substitute. At marami tayo, like yung mga fats po, napakayaman po yan sa mga olives, no, at saka yung avocado, marami po yan. At saka marami pang vegetable. Kaya babantayan nyo lang po yung protina para balanse po. Dahil ang vegetarian, lagi ko sinasabi yan, na hindi lang yung ibig sabihin na hindi ka nga kumakain ng karne pero kinakain mo naman french fries, donuts, o white rice, cheesecake. Actually, mga naman yun, mga vegetable pero hindi po healthy yung mga yun. Kaya kinakailangan po piliin natin yung mga healthy foods. Kaya gulay, unti-unti po, lahat po ng klase, dahon, leafy, no? And tapos bantayan po ninyo yung grains, no, yung kinakain yung mga butil. Mahalaga po yan na kinakailangan yung whole grains, no. Ang ibig ko sabihin ay yung mga kanin, for example, rice. Kasi ang white rice po ay na yan, kumbaga sa ay refine na, tanggal na yung mga nutrients niyan. Pero ang mga masustansya po kasi mga rice ay yung mga nutrient dense na mga seeds na mga rice ay yung hindi natatanggal yung bran. Ayun yung mga parts ng kasi ng seed, bran, germ, endosperm. Yung tatlong yun. Kapag po pumuti na ang rice, ibig sabihin na tanggal na yung bran. Ay, alam ko para yung bran, yung mga ipayata yun yung covering. Yung germ, ayun din. Kailangan ng katawan po at saka yung endosperm. At ayan po ay makikita natin of course sa mga brown rice, yan, red rice, at may black din, di ba? May barley, whole wheat, yan po yung mga may masusustansyang mga rice.
quinoa rice. Ayan. Ayan po yung mga nutrient-dense seed o rice na meron pa pong mga may mga parts pa na pampalakas ng katawan, yung bran, germ, endosperm. Ayan. So the more red or rice or dark, the healthier po. Ayun po. So, yun po ang tandaan natin. At isa pa, okay, tandaan din natin, okay, at din, increase natin yung pagkain natin ng legumes. Legumes. Ano ba yung legumes? Sa Tagalog, yan yung mga mani, monggo, ano pa ba yan? Yung mga bataw, sitsaro, yan, ayan. At saka yung mga patani, sitaw, yan. Ayan po yung mga legumes. Dagdagan daw po natin sa ating pagkain. Ayan. Okay. So, yan po sa pamamaraan na ganyan, na simple, no, konting pagdagdag, ay masasanay din po kayo at saka talagang lulusog po ang inyong pangangatawan. And then, learn to make variety of vegetarian entries. Of course, dahan-dahan po, pag-aralan nyo, kumuha kayo ng cookbook on vegetarian diet, tapos may mga tofu, may mga veggie meat. Meron po mga magagandang payo at mga recipe na pwede nyo pag-aralan unti-unti para po unti-unti nyo ring maalis yung mga saturated fats na hindi po kailangan ng katawan at talaga pong nakakasama sa katawan. So yan po. At higit sa lahat yung beverage natin, yung iniinom natin. Okay? Bawasan po natin yung mga instant na mga beverages, no, na kung magkamisa na process na po at nahaluan na po ng mga chemicals at saka marami na rin sugar, no. Gawin na po natin na kung gusto natin talaga yung mga natural foods na. Kung orange juice, kumain lang kayo ng orange. Meron pa kayong fiber bukod doon sa vitamin C. O kung gusto niyo na kaya mahalaga po yung natural. Okay? So yan po, napakahalaga yung mga bagay na pwede po ninyong simulan. At kung gusto nyo at laging meron kayong salad. Yung mga salad, yung vegetable salad, yung vegan salad. No, lagi kayo meron yan. Huwag niyong wawalain at saka mga soup, vegetable soups. Yan. Diyan po, unti-unting ma-orient ang inyong pangangatawan. Hahanap-hanapin po ninyo yan dahil pasustansya po yan. Mararamdaman po ninyo na bumubuti ang inyong kalagayan. Yung dati ninyong nararamdaman, yung dati ninyong panghihina, o kaya yung dati yung parang mabigat ang katawan at magkaminsan lagi kayong pagod, no? Maaalis po lahat yan kapag nag-start kayo ng plant-based diet. O unti-unti lang po ang sinasabi natin. Hindi po kailangan bibiglain at tandaan natin, consistent po tayo. Consistently gagawin natin unti-unti. So, sana po may natutunan kayo. Simulan na po ninyo. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios na inyong kaibigan at patuloy tayong mag-uusap ngayon ng tungkol sa listening. Ito ay nasa na po tayo, segment tayo ng Senior Wisdom. Karunungan pang senior. At kanina nga sinimulan natin ating talakayan tungkol sa biblical na payo sa atin sa pakikinig, di ba? Ang sabi ay sabi sa atin? Be quick to listen, slow to speak,
and slow to anger. Ayan po. Kaya ngayon, ang ating kwento ay tungkol sa isang housing expert at pinopromote niya yung kanyang housing what do you call this, design, no? Of course may mga units siya ng housing. At ito ay nangyari sa Scandinavia. Okay, Scandinavian Peninsula. Dito yung mga countries like Norway. Ayan. Diyan po yung mga Scandinavian countries at ang tawag sa kanila ay Laplanders. Ayun yung mga katutubo. So inintroduce na sa mga katutubo doon sa halimbawa doon sa Scandinavian Peninsula yung kanyang negosyong pabahay. Kaya tinawag niya, inimbitan niya yung lahat ng mga katutubo doon sa lugar na yon. At pagsabi dumating ang panahon na magbibigay siya ng kanyang tatawag natin diyan ng promote siya yung kanyang yung kanyang negosyo sa kanila. At napansin niya lahat ng mga katutubo ayaw pumasok sa bahay. Ayaw pumasok. Sabi niya, tuloy po kayo. Sabi niya, libre po ang ating seminar. Okay? Magpo-promote siya ng kanya negosyo, libre po. Pero yung mga tao, kahit na anong sabi niya na pumasok, ayaw pa rin at bumubulong-bulong sila. Hanggang sa dinagtagal, tinawag niya yung isa sa mga leader ng grupo. Sabi niya, bakit tayo niyang pumasok? Ganito po. Kaya po ayaw nilang pumasok kasi tinatanong po nila kung magkano raw po ibabayad nyo sa kanila. Ano? Bakit? Libre naman ang aking pa-seminar. Libre aking sales talk ko dito. Libre. Wala kayong babayaran. Hindi po. Tinatanong po nila kung magkano daw po ang ibibigay nyo sa kanila. Sabi niya, bakit? Ba't kailangan ko silang bayaran? Sabi nung pinuno Kasi po, kahit sino po, pwede po magsalita. Pero ang mahirap po, makinig. Kaya yun po yung sinabi. Kailangan bayaran daw sila dahil mahirap makinig. At alam po ninyo, talagang listening, malaking po yun. Mali po yung kaisipan. Akala nyo ang pakikinig ay walang hirap. Mas mahirap po makinig. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nakikinig, ay makikinig ka at i-analyze mo yung sinasabi. Kasi po, may kasabihan, magkaiba po yung hearing sa listening. Anong kaibahan? Hearing is to the ears, while listening is to the mind. Nakuha po ninyo. Ibig sabihin, pwede tayo makinig sa tenga lamang. Na ibig sabihin, pumasok dito sa isang tenga, lalabas sa kabila. Ayun po ay hearing lang po yun. Pero kapag listening po, yung mensahe ay pumasok sa isip nyo o yung sinasabi pumasok din sa puso ninyo. Ayun po yung listening. Kaya po talagang napakahirap ang listening talaga. Kaya hindi natin masisisi kung yung mga katutubo doon sa Scandinavian Peninsula ay humihingi ng bayad. Kasi kahit sino raw pwede naman magsalita pero sila makikinig. Abay, mahirap po makinig. Di ba? Magtsatsaga ka talaga na unawain, magtsatsaga ka na linawin at maunawaan mo yung iyong pinakikinggan. Kaya ayan po ang tinuturo sa atin. Kaya hindi natin masisisi sila na humihingi ng bayad at napakahirap po makinig. Kaya po tayo bilang mga mabubuting mga tao, mabubuting mga Kristiyano, ang sabi sa payo sa atin, matuto po tayong makinig. You listen, quick to listen, and slow to speak and slow to anger. So,
Sana po may natutunan tayo. Diyan lang po kayo magbabalik ang Simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Purihin po ang ating Panginoon at tayo ay dumako na sa ating programang Simula, Usapang Senior, sa ating prayer request. Ayan, tayo po'y mananalangin. At nais ko pong patuloy na sabihin sa inyo na ating programa ay bukas po para po sa inyong mga request at saka sa inyong mga message o kaya yung mga kahilingan sa mga pagbati at gayon din sa inyong mga, higit sa lahat sa inyong mga suhestyon para po sa ating programa. Kung may mga tanong kayo, ang ating pong linya ay bukas para sa inyo, 0976-200-6428. Okay? Ulitin ko po, 0976-200-6428. Hintayin po namin ang inyong mga mensahe. Just text or call. Okay? Ang ating pong mga panalangin, ang listahan po ng ating panalangin ay yung ating pong dating iniluluhog sa ating Panginoon. Kaya nais ko rin pong hilingan kayo na sa inyong personal prayer po, isama po natin ang ating mga kaibigang ito. So tayo po yung ayoy sumandaling tumigil para po sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, ang gumawa ng langit at lupa, ang may-ari ng lahat ng bagay, kasama ng aming buhay. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na muli kami lumalapit sa inyo upang pasalamatan kayo sa inyong walang hanggang pag-ibig at higit sa lahat, patuloy na pagtusto sa lahat namin mga pangangailangan. Kailanman ay hindi nyo kami pinabayaan, Ama, at kailanman ay hindi kami nangailangan. Kaya sa oras na ito, maraming salamat. Tataas po namin ang inyong dakilang pangalan sapagkat sa inyo ang lahat ng kabutihan at lahat ng kapangyarihan. Tanging-tangi po nais naming hilingin na inyong patuloy na pagpapagaling kay Nelson Ganyola. Gayon din po, tulungan si Edwin Macapagal, baby Sian Lemar sa kanilang mga karamdaman. Alam namin naman na sa oras na ito ay nakakaranas sila ng mga kahirapan sa kanilang karamdaman. Subalit alam namin dahilan sa inyong pag-ibig sa bawat sa amin, kayo ang dakilang manggagamot na kailanman ay nais nyo na kami ay maging masaya sa aming buhay. Kaya hinihiling po namin na bigyan sila ng kalunasan at magkaroon sila mabuting pakiramdam sa kanilang mga karamdaman. Gayon din po ang karamdaman ni Maricar Bartolome. Tulungan si Samantha at Jordan Ocasla. At nais ko rin, Panginoon, tanging-tangi dalangin si Brother Benny Filomeno, aming kaibigan sa programa ang nasusulat, The Kamenong Legacy Ministry. Nais ko, Ama, na ilapit sa inyo ang kanyang kalagayan ngayon na meron siya mga karamdaman at nais namin hilingin, Ama, na pagalingin siya, bigyan ng kalunasan, bigyan ng mabuting pakiramdam nang sa gayon ay patuloy siyang makapaglingkod sa inyo. Tulungan din ang kanyang may bahay na si Neneng at umaasa kami, Ama, na patuloy niyo siyang kukupkupin
at patuloy niyo siyang gagamitin para po sa kaluluwalhati na inyong pangalan at ikasusulong na inyong gawain, lalo na sa pagliligtas ng kaluluwa. Tulungan din po ninyo si Waylene Lorenzo, si Gemma Molina, at ang lahat ng iba pang may mga karamdaman na hindi namin nabanggit, Panginoon. Kayo nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan at tulungan po sila. At nais namin bigyan sila ng kapayapaan ng pag-iisip at higit sa lahat kapayapaan ng kanilang mga puso sapagkat nananampalataya sila na kailangang panghawakan at maging tapat sa inyo upang makaranas ng inyong pakikisama at ng inyong kagalingan. Tulungan din ang iba naming mga kapatid na kaibigan na mayroong mga gawain. Nais naming ilapit sa inyo si Evangeline, ang kanyang si Magdalena Ferry sa kanyang gawain. Gayun din ang lahat pa ng aming mga kaibigan, si Leonie Valdez, na hinihiling ang kagalingan ng kanyang kapatid na si Edwin. At gayon din si Magdalena Ferry na humihingi ng kanyang patuloy na pagsubaybay ninyo sa kanyang gawain ng pagliligtas ng kaluluwa at pamamahagi na inyong mga salita. Tulungan din si Edwin Macapagal at si Magdalena Ferry, si Ver Arrogante, na kanyang nararanasan ng mga pagsubok sa buhay. Alam namin naman na bahagi ng aming pagsunod sa inyo ay ang mga pagsubok sa buhay. Supalit, inihiling namin na samahan kami at alam namin na hindi nyo kami bibigyan ng mga pagsubok na hindi namin kayang hawakan sa tulong po ninyo. Kaya tulungan po ang lahat ng aming mga gawain, lalo na ang aming programang ito. Lahat ng aming mga taga-subaybay, ano man ang kanilang mga kalagayan ngayon, alam namin na bawat sa amin ay may mga dinaranas o pinagdaraan ng mga pagsubok, pangangailangan, suliranin. Nawa, Panginoon, ikaw ang bahala sa kanila. At kami ay sumasampalataya na hindi niyo kami pababayaan gaya na inyong pangako kailanman. At ngayon, hinihiling po namin na sana basbasan ng bawat sa amin, gawing mga tapat na inyong mga anak. At higit sa lahat, mahalin din namin ang aming mga kapwa. At tulungan kami na maging handa kami, higit sa lahat, sa inyong ikalawang pagparito. Patawarin po kami sa mga pagkakasalang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong una pasalamatan ng Panginoon sa pagkakataon pinagkaloob sa atin sa araw na ito. At higit sa lahat, sa pagkakataon na muli tayong nagkasama at nakapag-aral, nakapag-usap at bahaginan ng mga karunungan mula sa banal na kasulatan. Kaya po nais kong pasalamatan at paalalahanan kayo sa ating pinag-aralan. We have 2 ears but 1 mouth, which means that we have to listen more than speak. At sabi ng banal na kasulatan, be quick to listen and slow to speak and slow to anger. Sana po ay nakinabang kayo sa ating programa ngayon. Nais kong pasalamatan si Pastor Nerio Carranza, ang aming AWR Station Manager, si Andy Joaquin, si John Abayog, maraming salamat, si Reza Nabor, gayon din kay Wilmer Estrito at Irina Sidao. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa inyong pagtulong. At nais ko rin batiin sa huli ang aking
brother, si Pastor Sam and Rina Barrios, dyan po sa Chicago, Illinois. God bless you, and higit sa lahat, nais ko pong pasalamatan at nais ko pong sabihin sa inyo, ako po si Doc Rome Barrios na Adventist World Radio. At paalala po, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po and God bless. Ikaw ang simula